grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, dito nga talagang matindi na yung hostage taking dito nga sa kulungan na kung saan nandun pa nga sila Annalyn, sina RJ at ito nga si Lynette at nandun pa rin sila Madam Lotus na talagang di nila pinapakawalan nga itong mga tanyag, no? O yung may mga apelidong tanyag, kahit sila Moira nandito pa rin at makikita mo na actually nabalita na ito sa buong Pilipinas at kahit nga ito nga si Chang Susan, no, talaga nag-aalala siya kaya nga sinabihan niya o tinawagan nga niya itong si Carlos. Ngunit ang sumagot naman dito sa telepono ni Carlos is ito nga si Irene. Yes guys, no, nagulat nga itong si Lola Susan o Chang Susan bakit si Irene ang sumagot. At ito naman masyadong makulit tong si Irene at sinabi nga niya na pasensya ka na, medyo busy lang itong si Carlos. And then nagulat si Chang Susan, sabi niya, ha? Anong busy? Anong emergency? Yes guys, talagang tataka itong si Chang Susan. Sinasabi nga niya, ibalik mo o bigay mo yung phone doon niya kay Carlos para siya yung kausapin ko. Ngunit itong si Irene is talagang mapanukso, no? At talagang may gagawin pang kalokohan nga dito nga kay Carlos. At ang ginawa nga niya is binaba niya yung telepono. Yes guys, itong si Chang Susan is talagang nagdududa. Ano ba talaga yung gagawin o plano nga neto ni Irene. At yun nga guys, nag-alala siya na gusto kasing papuntahin ni Chang Susan si Carlos doon sa may kulungan para nga makatulong sana iligtas mismo neto ni Carlos yung asawa niya na si Lynette, no? Pero dito nga guys, nandito nga si Carlos at tong si Irene, at si Irene nga is nagre-ready. Nagpakita nga siya ng pabango, sabi niya na ito nga yung gagamitin kong alas para nga kay Carlos para maakit ko siya. Yes guys, ayun nga yung gustong gawin pala ni Irene, no? Na akitin uli itong si Carlos o kunin niya uli itong si Carlos para syempre pag nakuha niya is mapapasunod niya uli ito, and at the same time magsiselos ka rin itong asawa niya. At pag nangyari yon is doon nga pwede na magkabukingan o pwede na silang maghiwalay ni Lynette. At pag nalaman nila yung totoo, at medyo nag-alala ang Susan na kung kailan pa kailangan si Carlos tsaka pa ito wala at hindi dumating dahil nga mayroon tong kasamang babae na kung saan nga dito ay pinakita rin na ito nga si Annalyn is nag-alala. Yes guys, buti na nga lang is magaling talaga siyang doktor at kasama nga din siya nito ni Mildred. Yes guys, kung matandaan niyo last episode, si Mildred is gusto niyang tumakas sa kulungan pero ambis na makatakas siya, ngunit dun sa pag-akit nga niya sana dun sa bubong is bigla naman siyang nadulas. And yes guys, tuloy yun hanggang bumagsak siya at naging delikado talaga yung sitwasyon niya. Halos 50-50 nga sabi nga mismo ni Annalyn na mukhang yung airflow o yung hangin dito sa loob ng katawan, sa dibdib nito ni Mildred is mukhang naiipit at pag nangyari yun is pwede siyang atakin o pwede pa siyang mamatay. At nandun nga rin, nakasunod nga rin itong si Zoe at napagbigyan siya, no, para mag-assist nga dito kay Annalyn na gamutin nga o hanggat maaari is mailigtas itong si Mildred kasi delikado talaga yung sitwasyon niya ngayon kasi nga halos di na siya makahinga. Halos dun nga sa pangyari na pagkahulog niya is talagang nabagok din yung ulo niya pati yung katawan niya, kumbaga na injury at kailangan nga sabi ni Annalyn mismo na opera nito, ngunit imposible yun kasi nga wala sila sa hospital kundi nandun sila sa kulungan tapos wala pang mga gamit. Kaya nga may gustong subukan si Annalyn na paraan para tulungan itong si Mildred kasi kahit papano naging mabait to sa kanya kahit na yung hostage taker nila kasi ito nga is gusto lang naman nilang tumakas para nga hindi na sila madawit pa o madamay kasi pag nahuli nga sila is talagang tuluyan silang mabubulok sa kulungan. At ito nga guys, pinakita din, no, itong si Justin at ito nga si Eric is talagang namamasid dito nga kay Giselle. Titignan nila kung ano yung pwede nilang gawin na maitulong or pag nakakuha nga sila ng tiyempo is ito pa yung gawin nila para mas lalong mapabagsak itong hang si Giselle. Yes guys, nasa dilema nga itong si Giselle kasi binigyan lang sila ng 2 oras nito ni Madam Lotus para makausap niya yung anak niya. Ngunit mukhang mahirap yun kasi nga nasa operating room ngayon
itong hang si Carla na anak ni Madam Lotus, at sabi mismo ng nurse na nag-a-assist is nasa delikadong sitwasyon ngayon si Carla, at actually kailangan nga nito ng human blood, parang blood donor, no, kasi talagang yung operation niya is napaka-selan. Yes guys, nagulat nga dito si Giselle nung nakita niya lalo na yung human blood. Sabi niya, bakit yan? Anong kailangan? Ano ba talaga ang nangyari? At talagang na-stress na talaga tong si Giselle kasi nga umaandar yung oras, hindi pa nakakausap talaga ni Madam Lotus yung anak niya. At kapag nangyari yun is pwede pang gumawa ito si Madam Lotus ng iba pang kalokohan, o baka mas malala, baka nga may sakta na ito sa mga hostage niya o kaya mapatay. Ayun lang naman ang tanging hiling talaga ni Madam Lotus kaya niya ginawa na hostage o mag-kidnap dito nga sa loob ng kulungan kasi gusto nga niya makita ang anak niya. At actually hindi lang gusto rin niyang makausap kasi nga alam niya na may sakit ito at alam din niya na pwede itong maoperahan anytime, at gusto niya rin talaga na makahingi ng tawad sa anak niya dahil nga sa nagawa niya noon nung pagpatay niya sa asawa niya o sa tatay mismo ni Carla. And yes guys, matagal na kasing hindi nakita ni Madam Lotus ito nga ni Leticia, itong kanyang anak na si Carla, kasi nga nakulong din siya ng matagal at di pa rin siya nakakalabas dahil nga sa ginawa niyang kasalanan na pagpatay sa kanyang asawa at ganoon din sa kanyang kabit, kaya mabigat na kaso yun at gusto niya lang naman talaga makita yung anak niya. Yun nga lang, yun ang ginawa niya dahil di siya mapagbigyan, wala na rin siyang maisip na paraan para makita o makausap man lang ang anak niya, is sinugal niya na yung sarili niya, sinugal niya na mag hostage siya, at ito yung opportunity na nakita nila nung nagkaroon ng medical mission. Yes guys, dito nga pinakita na nagagalit si Madam Lotus. Bakit? Kasi nga laman na nga niya yung patungkol dito kay Mildred o yung nangyari. Sabi nga niya o tinatanong nga niya na bakit nahulog si Mildred doon sa may hagdan? Bakit? Ano bang ginagawa niya doon? At bakit? Tatakas ba siya? At yung mga kasama ni Mildred is hindi makasagot. Kasi nga nahiya sila at the same time natatakot kay Madam Lotus na baka saktan sila. At nung pagtalikod ka natin yung Madam Lotus, makita mo si Madam Lotus talagang gigil-gil at tila hindi na nasa normal yung pag-iisip niya, na nakita niya si Annalyn, pinagbintangan niya si Annalyn, sinabi niya, ikaw, kasabwat ka ba sa pagtakas dito kay Mildred? Sabi ni Annalyn na hindi po. At sinasabi pa ni Madam Lotus na ikaw ba nagplano, nag-udyok dito kay Mildred na umalis? Ngunit sinasabi nga ni Annalyn na hindi po, which is totoo naman, wala namang kinalaman si Annalyn kundi dinamay pa nga siya. At makita mo talaga si Madam Lotus na tila nag-hysterical na, kumbaga parang tantrums na nga to at hindi talaga normal yung pag-isip niya na anytime pwede talaga siyang manakit ng kahit na sino, lalo na sa mga hostage niya, at lalo na at meron siyang hawak na baril. Kapag ganyan pa naman ang utak ng mga hostage taker, hindi mapalagay, depressed or kung ano iniisip, talagang malabo na yan. Kadalasan pwede silang makagawa ng hindi maganda kahit hindi nila normal na nagagawa yun, pero dahil depressed nga sila at may pressure din, so mahirap yun guys. Actually meron na nga mga pulis o SWAT na nga doon sa labas ng kulungan ay natabayan na lang kung ano yung gagawin nila para mailigtas nga tong mga hostage, laban nga dito sa mga hostage taker. Pero yun nga guys, ang tanong dyan guys is makakatakas pa ba talaga itong sila Annalyn, sila Moira, itong lang sila Zoe, si RJ at si Lynette dito sa mga kamay ni Madam Lotus o ng gang ni Madam Lotus. At ano kaya mangyari kay Madam Lotus? Pagbibigyan kaya siya na makausap niya ang kanyang anak? Makakalabas ba itong si Madam Lotus sa bahay niya? Ano kayang gagawin ni Giselle para makausap mismo ni Madam Lotus itong anak niya na si Carla kahit na inooperahan ito? At kapag hindi kasi niya nagawa yun, pwedeng may mamatay doon nga sa mga kamag-anak niya na tanyag. At kung sakali is talagang ang masisisi dito ay ito nga si Giselle, kagaya nga sabi ni Madam Lotus na kapag may napahamak sa inyo o namatay, wala kang ibang sisisihin kundi si Giselle sapagkat hindi niya ako binigyan o pinagbigyan sa kahilingan ko. And yes guys, ano kaya mangyari bukas? So abangan natin yung full episode niyan, at salamat pa rin guys sa patuloy niyong pagsuporta sa akin, sa inyong panonood, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat palagi.